po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan at taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan. Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig. Atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na laging pwede. Isa man na ang tawa niyang nakaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Nalalaman mo, panatag ang kalooban ko. Nananatiling ligtas sa biyayang pag-ibig mo.
Oh, di ako humihingi ng mga bagay na yun lang sa'kin. Pagsamo ko'y laging sundin ang kalooban mo. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na parang ang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagang. Dahil sa'yo, sa'yo, ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalapit sa'yo, mula noon hanggang ngayon. Nalalaman mo mga daing ng puso ko. Di ko man sabihin panatag at ligtas sa mga palad mo. Sa puso ko, sana lamang ang inilig. Dalangin ko iyong pakinggan. Aking nang tinitiis mga pagsubok na dumadating. Pangako mo na may ito'y makakayanan ko. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na parang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagang. Dahil sa'yo, sa'yo, ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalapit sa'yo, mula noon hanggang ngayon. Di mo iiwanan, di mo pababayaan, Panginoon, ika'y kasama ko. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na para bang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagang. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagad sa'yo, mula noon hanggang ngayon. That's right, Pastor Elmer Junela at Tanging Sa'yo. Yun po yung composer ng Pag-alabing Muli, yung kinanta ni Angie Belano. Yan. So, good morning, Metro Manila. Araw po ng, ano ba dyan? Sunday na pala sa inyo. Kali Sabado rito. No? Today is July 3. Sabado naman po dito ng hapon. So, napakainit. Yung aking co-pilot, ayun, nanonood ng TV. Tinayaan na lang ako rito mag-isa. May issue tayo dito sa ating messenger ngayon. Kanina ko pa tinotroubleshoot ay ayaw ayaw tawag dito. Yung ayaw makakonect sa mga video pero yung audio pwede siya. For some reason, bakit nangyayari ito? Siguro dahil sa init ng panahon siguro, no? But today, bago tayo mag-umpisa ay
Nice kung kamustahin po yung ating mga kababayan dyan sa Taal at okay naman daw po yung sitwasyon ngayon ng itong bulkang Taal. No? So, hindi po natin masyado itong poproblemahin. So, just relax lang tayo, take it easy. At itong araw na ito ay Sunday, ito yung araw po nang tayo ay mangingilin sa ating Panginoon. Kanina pa tumatawag si Pastor Jamis, hindi ko pwedeng sagutin dahil ako dapat ko magtatawag sa kanya. Pero siya yung tumatawag na nagtatry na tumatawag sa akin. So, anyway, susubukan na bago tayo mag-umpisa, nais natin batiin ang ating mga viewer ngayon na magjo-join sa atin ngayon sa atong morning na Bible study. Si Nanay Pilipinas, Salva, good morning. And kay LA, good morning din dyan sa inyo. Kay Glenda May, ang Glenda mo. And kay Tina Tabernilla, of course. Hello, Tina. At kay Caris Cristobal, kay Sister Nelda. Good morning dyan sa inyo. Sandali, sagutin ko na. Ayan. Pumasok ba? Ayun, voice. pumasok. Yung video. Ewan ko sa'yo, Pastor. Sabi ko sa'yo kanina, hindi ako ang tatawag sa'yo. Tawag ka ng tawag eh. Sige, of course, ikaw tumawag. Sige. Alright, hintay mo. Okay. Teka, subukan natin tawagin sa video. Ayaw talaga. Pastor, ayaw talaga. Kanina ko pa tinatry ito eh. Ilang beses ko nang nireboot yung computer ko, ayaw talaga yung video lumabas. Chinek ko yung camera ko, gumagana naman eh. So, wala. The only way, lang siguro ito ay, walang video. Pastor, wala talagang video. Walang video? Wow. Kanina ko pang umaga to ginagawa eh. Sabi ko, bakit kaya? Ano nangyari? So, kagabi naman, okay naman siya. I think yung messenger ang problema, hindi tayo. Oo, okay. Kasi yung Zoom, ginagamit ko yung Zoom, gumagana naman yung Zoom sa akin eh. Oo. Not unless gusto mo mag-Zoom tayo. Zoom, pwede. Sige. Zoom. Mag-send ka ng invitation at yun ang... Paano ko hindi ko alam paano mag-Zoom, pero ako, hindi ko na alam paano ko nang pero kasi sa school, sila nag-provide ng Zoom, so kinikinig ko lang naman. Wala na tayong time para mag-configure ng Zoom. Audio lang yung pupwede ngayon sa iyo. Yung Messenger yung problema talaga yung Messenger, hindi yung yung computer natin dito. Kasi kagabi okay naman siya. Pero nakikita ka sa video ng mga iba. Nakikita ako dahil ang camera ko kasi dito 3 eh. Yung nagtatransmit ako by Facebook. Pero pag tinawagan kita by Messenger. Oo nga, pero ang problema, yung Messenger ayaw gumana yung video. So, okay. Which is, kanina ko pang umaga tino-troubleshoot yan, pero talaga, ayaw talaga. Okay, no problem. At saka buti naman dahil kagigising ko rin din eh. Ganon? Nakikita nila yung hairdo ko na ako eh. Ganon? Okay. Hindi lang. Okay lang. I mean, okay lang. Ano tayo magagawa? At least, the voice is... more important ba? than the pace. Hanap ko na lang yung picture mo rito. Yun na lang ilalabas ko rito. Nangyari din kay Pastor Maridet ito nung last time ko natatandaan mo. Yeah. Minsan ganyan talaga eh. And siguro nangyari din sa iyo ito nung araw mga nung una mga una-una pang panati yata noon eh. Yeah. Yun ang issue dyan eh. Bueno, sige, go ahead, Pastor. Wala tayong magagawa. Better than nothing. Yeah. Okay, tayo po ay magandang umaga po sa inyong lahat dyan, ating mga tagapakinig. At alam ko linggo dyan, dito po ay Sabado. At akala ko kasi yung June 3.
June 3 ba doon? July 3. July 3. Kala ko Independence din sa Pilipinas, kaya Hindi. nakasutuloy ako ng Philippine flag. Ganun. Sayang. July, July 12 pala sa Pilipinas. Nag-outfit ka pala ngayon para Outfit ano. ako. Buti na lang. Ah, wala. So anyway, ang ating tayo muna ay manalangin. Kasi Okay. alam natin na kailangan natin ang Panginoon Diyos sa ating pag-aaral. Sige, magandang araw po. Alam namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli naman po kaming lumalapit at nagpapasalamat. Gaano pa man, wala kaming video, but there's an audio, Lord. Mas importante na naririnig namin ang iyong mga salita. Salamat, O Diyos, at purihin ka nawa sa oras na to ay muli ay makapag-aral po naman po kami, makapulot naman po kami ng aral para sa aming espiritu at sa aming buhay. At lahat po tinalangin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. Amen. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay, of course, ang unang-una ay yung ating, i-recap ko lang muna yung ating pag-aaralan last week, no? Yung from verse 2 to verse 3, sabi, there's a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to pick up what is planted. There's a time to kill. Actually, yun ang pag-aralan natin last week. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. And hopefully and prayerfully na matapos natin yung hanggang verse 8, yung a time to cry, a time to laugh, and a time to mourn, and a time to dance. And then verse 5, a time to throw stones and a time to gather stones, a time to embrace, a time to shun embracing. Verse 6, a time to search, a time to give up a loss, a time to keep and a time to throw away, a time to tear apart and a time to sew together, and a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Ito po yung sinabi po ni Haring Solomon na lahat ng bagay ay mayroong naitakdang oras at panahon para sa ating buhay. No, hindi po though we plan, no? Tayo nagpaplano tayo, pero ang Diyos ang gumagawa ng paraan upang mas maibigay ang ating mga oras na kagaya ito, a time to cry, no? May panahon na tayo sa verse 4, sabi dito, a time to weep or a time to cry, a time to laugh. No, may oras tayo na tayo po ay iiyak. At makikita natin dito na ating Panginoong Kristo. Ito po yung naisulat po sa Book of John na pinakamaikli, no? Pinakamaikling verse, no? Sabi doon, Jesus wept. So makikita natin dito na tumatawag sa akin huwag mo lang sakutin, Bill. Meron siyang verse doon na pinakamaikli. Sabi niya, Jesus wept. May oras na naitakda na tayong lahat ay kailangan umiyak, no? Dahil maaaring nasaktan tayo, maaaring may nawala sa atin, no? Na talaga makikita ang ating pagluha, no? Hindi yung luhang parang luha ng aso, no? Crying wolf, ganun. Hindi yun. Ang sinasabi dito yung totoong pagluha, yung pagtumulo yung luha mo, pati yung Diyos, no? Ay nadadama niya yun, yung ating pagluha. And there's a time to laugh, no? Meron yung oras na talaga yung totoong mayroon tayong pagtatawa, no? Dahil hindi po yung nakakatawa na mayroon tayong pinagtatawanan. Tayo tumatawa dahil may kagalakan, no? There's joy in our hearts, kaya tayo po there is a joy in our hearts, kaya tayo po ay tumatawa. Hindi po yung tumatawa dahil mayroon tayong napuna, diba? Na gano'n, kuminsan pinagtatawanan natin yun. And hindi po na maganda na pag pinagtatawanan natin. No, though there is fun there, no? There is fun there, pero hindi po maganda sa mata ng Diyos na pinagtatawanan natin yung mga ibang tao o mga ibang bagay, no?
kagaya sa mga TikTok, sa mga vloggings na kung minsan nakikita natin na, well, ganun, no? Pero nakakatawa ka, no? Pero in reality, hindi dapat natin pinagtatawanan yon. Kasi ano nga naman ang ibibigay na idudulot nun, no? Na pinagtawanan mo isang tao na bumagsak na nga, pinagtatawanan mo pa, nahulog na nga, nasaktan na nga. Though it looks funny, no? Though it looks so funny, hindi po kaaya-aya sa Panginoon Diyos. Pero ang totoong pagtawa ay yung may kagalakan. Dahil everybody shares that joy. No? Kaya there's laughter. There's laughter. Lalong-lalo po kung nandun tayo sa kahigpitan yun ngayon, kagaya nito, pag nalunas ang mga kapaghihatian sa buhay, no, there is joy, there is laughter, no. Yeah. Tapos dito sabi naman dito, kaduktong nito ang verse na to, a time to mourn, and a time to dance. Ano po yung a time to mourn? Ito yung maghihinagpis ka ba yon? Mourn, no? Naghihinagpis ka or nagluluksa. Yeah, there's a time na tayo magluksa and a time to dance. Alam niyo po, nung pinag-aralan ko yung magluksa, ang dating gawain ng tao, nagluluksa isang tao kapag mayroon namatay, no? Mayroon nawalan, namatay, no? Pero nung basahin ko po yung istorya po ni Haring David, nagluksa siya bago namatay ang kanyang anak. Isang linggo siyang nagpatira pa sa Panginoon Diyos, nagluksa, nag-fasting, no? Tapos nung nalaman niyang on the 7th day, nung nalaman niyang namatay na yung anak niya, tumayo siya, no? Naligo, kumain, tapos na, no? Kasi sabi nga niya, bakit ako magluluksa patay na yung anak ko. Wala, kahit anong klaseng luksa ang gagawin ko, wala na, hindi ko na may babalik ang anak ko. Patay na. So, all I have to do is just, go ahead with my life. Kaya yun ang tinatawag na move forward. No, mag-move forward na tayo. Pero kung titingnan natin ang buhay natin dito sa mundo, nagluluksa tayo kapag may namatay, di ba? Tapos nahirapan tayong mag-move on. Dahil di natin matanggap na nawala na yung ating mahal sa buhay o ano man bagay na pinagluluksahan natin. Pero kung titingnan natin doon sa pagluluksa ni Haring David, no? And I want to pinpoint on this matter kasi napakagandang magiging ugali din natin sana. Nagluksa siya bago nung nalaman niyang mamamatay ang kanyang mahal sa buhay, ang kanyang anak, no? Dahil sa kanyang ginawa, mamamatay ang kanyang anak So nagluksa siya, nagpatira pa siya. Hindi niya alam kung gaano katagal 'yon, pero Lord, sa pagluluksa niya 'yon, doon niya sinikap na kausapin ang Panginoon Diyos na palitan ang kanyang puso. Saka yung sa mga kasi yung ginawa ni Haring David, ang katumbas niyon ay yung kamatayan ng kanyang anak Sabi niya, oh no, sabi niya, baka bago ko pa ang puso at isip ng Diyos, kaya siya nagluksa, no? Na sana, Lord, bawiin mo yung sinabi mo na kukunin mo ang aking anak, no? And hopefully nakaganon tayo kung mayroon tayong mga kamag-anak, mahal sa buhay, na nandun sa mga balig ng kamatayan o may karamdaman, magluksa na tayo, Lord. Ngayon na magluksa na tayo upang sa ganoon yung awa, yung pagmamahal ng Diyos, it's not that we could change the mind of God kasi it's already ordained. Pero siya pa rin ang in control kasi, no? Kapag nakikita tayo nagluluksa, nagmo-mourn, ay maaaring he could change his mind. Isang bagay na makikita ko dito, yung Nineveh, nung pumunta po si Jonah doon sa Nineveh. Napakasamang lugar yun. Lahat ng mga tao, even yung mga hayop masama, no? Kaya nung proclaim ni Jonah ang magandang balita na lahat sila po ay tutupukin ng Diyos kung hindi sila magbabago. Mula sa hari hanggang sa hayop, nagpatira pa. They put sackcloth on their head, no? At nakita ng Diyos yun, yung kanilang ginawa na gusto nila talagang magbago. Kaya pinigil ng Diyos ang kanyang parusa sa buong syudad ng Nineveh. And because of that, they mourn first, no? Hindi yung may nangyari na saka magmo-mourn.
I think, I know because ito siguro yung dati nating kaugalian, no? Dating kaugalian. Kaya ngayon pa lamang siguro, we mourn already, especially for our loved ones na hindi pa nakakakilala sa Panginoon Diyos dahil di natin alam, no? Baka bukas kukunin ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay, no? That's why we mourn now. Ibig sabihin, we mourn na sana Lord, mayroong sugo, mayroong tao na magpakilala, na ipakilala ang Panginoon Diyos sa kanila kung di man tayo. No? Nandun yung ating paghinagpis sa Panginoon Diyos na Lord, no? Bigyan nyo ng pagkakataon. Ngayon pa lamang, Lord, we mourn for what is happening in this world, no? No, kaya nga, there is a time to dance naman. Pagkatapos niyan, pwede tayong magkaroon ng kasiyahan at pwede na tayong sumayaw. Pero yung tinatawag itong dancing, no, a time to dance, hindi po yung dance nandun tayo dun sa disco bar, no, yung mga sayaw-sayaw na pagiling-giling na pati yung mga mata ng mga tao ay nauhulog, no, hindi po yun. Makikita natin dito that even David danced. He danced in the appropriate na ang Panginoon Diyos ay naluguran. Nasiyahan ang Diyos nung sumayaw si David dahil nandun yung puso niya. You know, yung mga dance ng mga mga mayroong celebrations of dancing, ganon. A dance for peace, a dance for rain, a dance for ganon, which is actually na gusto nilang ipakita sa Diyos, no? O sa mga Diyos nila na they appreciate, no? There is joy in dancing. Hindi po yung mga ginagawa ng mga Ehipto. Alam niyo yung mga babae nung unang panahon, ang kanilang mga sayaw ay nakakaakit. No? Hindi po yung mga ganon, yung nang-aakit sila. Dapat yung mga sayaw natin ay inaakit natin ang Diyos na siya ay maluguran. No? So I'm sorry to say na yung mga nakakaliw lang eh. I mean nakakaliw o nakakabaliw o nandun na yung mga TikTok dances, no, na though it's funny, though hindi po nagbibigay ng kasiyahan. In reality, nagbibigay lang ng kalaswahan sa mata ng tao. At kung nagagawa nyo man yun, ipagpaumanhin nyo na sana po magkaroon ng kabagbabago dahil hindi po kalugod-lugod sa Panginoon Diyos yan. No? Hindi kalugod-lugod yan. We dance because there is joy na gusto nating purihin ang Panginoon Diyos. No? Ang mga classical dancing, mga cultural dancings, those are the ones that should be. Kasi nagbibigay sa nila ng about yung buhay natin as a believer. No? I'm just sorry. That's my own perspective tungkol sa mga galong ibang bahay. Kasi alam niyo kung bakit yung mga galong nangaakit tayo. Yung mga nakakakita, nakakagawa ng kasalanan. Tayo pa nagiging stumbling stone sa kanila. No? We become now the stumbling stone because others now commit crimes because of what they have seen in those people who are performing those. No? Nakakatawa, no? Nagkakaroon tayo ng tawa, we benefit from that and so on. Pero in reality, there are many people, dahil sa nakita nila yon, ang isip nila ngayon yun. Hindi mo maiwasan po yon sa tao. But kung maiwasan natin na hindi natin gawin yon, then we have saved someone not to do a crime or commit a sin. Diba? Kasi lahat yan, lahat yan, though we think that para sa atin lang naman to, no? Para sa atin lang to, no. Lahat yan ay nakaukit sa sulat, sa libro ng Diyos. Lahat ng mga actions natin, lahat ng mga iniisip natin, lahat ng mga sinasabi natin, lahat, mayroon pong sumusulat yan sa langit. No? Mayroon siyang anghel na susulat, nakatingin sa atin araw-gabi, pati yung mga binibigkas natin. Kaya pagdating sa ang panahon na sa langit tayo, hindi ba sabihin sa'yo, Pastor James, ito yung sinabi mo, kaya yung tao na baliktad ay hindi na, sumuko na, mga ganun. And they will reflect that onto you nun. No? Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, kaya nga sabi ng Ecclesiastes, sabi ng author ng Ecclesiastes, there is a time, no, sa lahat ng bagay. Even when we speak, even when we think. Kaya kung mayroon yung mga bagay na yan, yung mga nakikita ko sa TikTok, though, kung minsan, no,
nakakaaliw, no? Minsan nandun yung, ganun. Oh my, ano, wala. Ako lang naman nakakita at ang Diyos. But anyway, sabi mo, Lord, sabi, I always say, Lord, 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 I have to focus, refocus, refocus, refocus. Lagi kong binabanggit ang Panginoon Diyos para mawala yan eh. And change the channel, patayin mo yung channel, no? I mean, we should see the changes in our life, no? Dahil sa salita ng Diyos, that we should be convicted of it. A time to mourn and a time to dance, no? May panahon lagi yan. Kasi kung laging kapanahunan hindi sa kapanahunan ng Diyos ang ginagawa natin at makikita natin kapanahunan ng kalaban, there is always war, there is no peace, at hindi po yun masigla sa ating buhay bilang manampalataya, no? Kung laging kunting bagay ay nagkakaroon tayo ng damdamin, no? Meron nga ang istorya dito na narinig ko eh, no? Yung tatlong magkakaibigan, si John, I think kilala nyo to mga to eh. Si John, James, and Peter, no? Sabi ni James, James, lagi na lang hotdog ang kinakain ko, araw-araw, mula nung magkakasama tayo, hotdog na lang hotdog kinakain ko. Sabi niya, kung bukas ay hotdog pa kakainin ko, magpapakamatay na ako. Sabi naman yung kapatid niyang si John, oo nga eh, puro hamburger na lang, burger na lang kinakain ko araw-araw, no? Gabi-gabi, hamburger. Kung bukas ay hamburger pa rin ang kakainin ko, magpapakamatay na ako. Eh siyempre magkapatid yun, ang isang kasama na yun, si Peter, barkada nila si Peter, narinig ni Peter yun. Oo nga no, yeah. Tuwing araw-araw na lang, puro ang kain ko, peanut butter. Yeah. Nakasawa ng peanut butter, araw-araw na lang. Kung bukas pa rin ay peanut butter ang kakainin ko, magpapakamatay na rin ako. So, kinumagahan, of course, yun pa rin ang pagkain nila, namatay sila. No? Nagtaka sila. Doon sila ngayon sa ulap, no? Tatlo sila sa ulap. Pero yung mga magulang nila, yung mga asawa at magulang nila, nagtataka rin sila, no? Bakit gano'n ang ginawa nila? No? Pero yung nanay ni Peter, sabi niya, nagtataka ako kay Peter, bakit nagpakamatay? Kasama yung kanyang mga barkada. Eh, araw-araw naman, siya yung gumagawa ng kanyang baon. Nagtataka naman kung bakit siya namatay, nagpakamatay. So makikita natin dito mga kapatid, na dahil sa ginawa nila, no, si Peter, lalo si Peter, nadala siya sa mga emosyon ng ibang tao. No? Eh, siya parang gumagawa ng peanut butter araw-araw, eh, bakit di niya ibahin, no? Ganun din dapat tayo mga kapatid, that when we hear the word of God, there should be change in our life. Kaya nga we will learn from the lives of those who are in the Bible, yung mga buhay nila, dahil napagtagumpayan nila ang mga bagay na yan. So, and if they have succeeded in those things, then we should try to follow them. Or not try to, we should follow them. No? Because they are the people who are cheering us na sabi na, go on, move on, kaya mo yan. No? Bakit naman yun? Kasi ang likas sa tao, likas sa atin na tumitingin tayo sa gawain ng tao. Hindi yung ginagawa natin para sa Diyos. No? We are doing things na we are comparing it to others. And that's the very reason why nagkakaiba, nagkakaroon tayo ng mga hidwaan, nagkakaroon tayo ng mga suliranin, mga problema. Kaya paggising sa umaga, imbis na makapagkape ka, yung kape mo, yung mga hinanakit mo, no? Oh, napakasarap magkape mga kapatid, alam mo yan? Sarap ng kape kapag may tinapay pa, no? Kaya imbis na yung kape mo eh puro sama ng loob, no? Kaya there's always a time for everything. And let us put that in a very prospective way. Upang sa ganun nga, we know the purpose of our life that God has given us in this world, no? And when we know those things, lumalakad tayo ngayon ayon sa kalooban ng Diyos, no? Ito, a time to throw stones, no? It's the next verse. A time to throw stones, a time to gather stones,
a time to embrace, a time to shun embracing. Ano pong ibig sabihin nito? Medyo may kalaliman ng patulinga ako kung minsan ano ba ibig sabihin? Babato ako magkukuha ako ng bato at ibabato ko sa tao, no? At may oras ba to? Ano? Pero ang ibig sabihin nito, nung makikita natin dito sa buhay ni David, kasi siya ang sumulat nito ang sumulat nito ay yung anak ni David eh. Nalaman ni King Solomon yung pinagagawa ng tatay niya nung bata siya, na there's a time to throw stones and a time to gather stones. Ito, maalala niyo po yung ginamit ni Haring David na pamatay kay Goliath, no? Kumuha siya ng 5 bato, makikinis na bato. Time to throw stones. Sabi niya, ang ibig sabihin nito, it was an ordained time na magbato siya nung kumuha siya ng bato at ihagis niya, no? Itapon niya. Itapon niya 'yon. Tamang-tama, it was in accordance to what God has seen, no? Nakita niya 'yon. Na 'yun ang gagawin ni Haring David, no? It was ordained by that. Kaya makita nyo, alam nyo kapag sinubukan ko rin magganoon eh, yung slingshot mo yung bato. Yung si Goliath, sa laki ni Goliath, makakayanan niya yung bato na yun eh, no? Pero dahil sa power ng Panginoon Diyos, tinulungan niya yung bato na bumaon sa ulo ni Goliath, no? Kaya it's the power of God, kasi ginamit ni David sa tamang panahon, sa tamang gamit ang mga bagay na yan para sa glory ng Panginoon Diyos, no? Kaya ganoon din tayo, may mga bagay na dapat natin itapon o mayroon tayong i-gather. Higit sa lahat sa mga mangbubungkal, no? Those who are in the farming, na sa bukid, kailangan ihiwalay natin yung mga bato, no? Then it's also time to build. Gagamitin yung mga bato na yan para sa ating pakinabang, no? A time to embrace, a time to shun embracing. Ano to? Yung pagyayakap, no? Pagyakap ng isang tao, dahil nga we could embrace one another because of the joy of the Lord sa ating buhay. Hindi yung, uy, yakapin ko siya dahil, you have other intentions in your mind. May mga taong gano'n. Uy, maganda sa church na to dahil nagyayakapan lahat sila, no? Iba yung intention, no? Hindi po yun ang ibig sabihin nun. A time to embrace because there is joy in our hearts dahil kapatid natin siya, no? O dahil nabago yung tao na yun, we embrace him because there is love being felt. Yung agape love, yung love ng Panginoon na ibibigay natin. Time to shun embracing. There's also a time na huwag tayo mag-embrace ng isa't isa. Lalong-lalo na sa mga lalaki at babae na in public, no? Na kapag ginawa mo yun ay, dahil kami po ay Kristiyano, ganito tayo, but there are people who are watching outside na hindi nila, they would not even understand it. So there's a time for us to shun na huwag natin gamitin ang pag-i-embrace o pagyayakap sa isa't isa, no? So kung may mga katanungan po kayo dyan, sabihin nyo lang kay Brother Ramon at i-relay niya sa akin. So the next verse po, sabi dito, a time to search, a time to give up a lost, and a time to keep, a time to throw away. Mali yata to sa ako. Anyway, a time to search. Mayroon tayong oras sa paghahanap. Maalala niyo po yung the story or the parable of the lost coin, no? Wala pong ginawa yung matanda, no? Kundi halughugin ang kanyang buong bahay upang makita niya yung nawawalang coin, no? Dahil nung nakita niya ang buong coin, no, there was joy, and shinare niya yung joy na yon. Hindi siya he didn't kill any time, no? Hindi siya, ang ibig ko sabihin nito, yung time to search, talagang binuhos niya yung oras niya sa paghahanap. Hindi siya tumigil, yung ibig sabihin, hindi siya tumigil hanggang hindi niya nakikita, hindi niya nahahanap. Pero alam niya kasi lang nawala yun eh. Nandyan lang. Ganun din dapat tayo. Nandyan lang yung mga hinahanap natin. Hindi natin dapat tawag ito yung
how do you call this, yung, ay nako, babayaan ko na. No? But there's a time for us to give up. No, there's a time for giving up. Kasi when we exhausted everything that we have to search something or to find the lost, ay titigil na rin tayo. A time to search, ano ito maganda to, is to search for our loved ones. Sino pa ang hindi nakakakilala sa Panginoon Diyos? Katabi-katabi lang siguro, katabi lang natin yan. Alam natin na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Search them. Sabihin mo, kuya, ate, kamag-anak, nay, tay, mari siguro, samahan nyo ako diyan dito. Pakinggan naman natin kahit minsan lang. You just don't know. By leading them to the Lord, by that, no, the power of the Holy Spirit will work in them. No? Kasi we have tayong mga naatasan, tayong nakakakilala sa Panginoong Diyos, ay naatasan din tayo na ipakilala ang Panginoong Diyos sa ating buhay. We should be the reflection of the Lord Jesus Christ. Kaya kailangan yung mga hindi pa nakakakilala sa nakakakilala sa Panginoong Diyos, mga mahal natin sa buhay, kapitbahay natin, we go and search for them. Ibig sabihin yan na dahil sa pagkakataon na yan, nakikita kayo, ang Panginoon Diyos gagalaw, ang Banal na Espiritu gagalaw sa kanilang buhay. Because we have searched for them. Hindi yung pumunta ka sa, maaari siguro maglalakbay ka. That's not a bad idea to go to your province, to go to other places na to search for them na sabihin ang magandang balita. No, that's a good way also. But another thing to search is that we put them in our prayer list. Nilagay natin sa mga prayer list natin na, Lord, hindi ko mapuntahan to, pero ilalagay ko sa aking prayer list to na ipanalangin sila. No? Panalangin sila. Mahaba na ba yung mga listahan nyo ng mga pangalan, mga kapatid? No? Isang hamon ko sa inyo to. No? Yung mga nagpapadala ng mga prayer list, sinasali ba natin sa mga listahan natin to? Lord, ito po yung mga listahan ko. No? Na pray ko. Dahil alam ko, ligaw sila eh. Hindi pa nila kayo kilala. Hindi pa nila kilala ang Panginoon Kristo. Kaya, Panginoon, ito po dinudulog ko sa inyo. No? Ito naman, a time to keep. No? And a time to throw. Mga kapatid, may mga bagay dito sa mundo na kailangan din natin itago. Itago meaning to keep it in a proper perspective kasi sa ating mga pangailangan. Mayroon din mga bagay na kuha tayo ng kuha, di naman natin kailangan. It's time to throw them away. No? It's time to give up with them. No? Kaya kasi may mga bagay na those are excess baggage sa ating sa ating buhay kung minsan. Nandiyan nga, no? They are piling up as an excess baggage in our life that when we run the race, no, nababagalan tayo, nahihirapan tayo kasi dala-dala natin ang mga yan, no? Kaya mga kapatid, kapag nandun tayo sa mga pagkakataon, hindi natin, hindi ko na kailangan to sa aking pagtakbo. Pwede ko na siguro pamigay ito. Pwede ko nang i-donate ito. Or pwede ko nang itapon ito. No, dahil maaaring itong mga bagay na to, maaaring isa rin, nagpapaalala sa akin ang mga hindi maganda sa akin nakaraan. Why keep them? Get rid of them. No? Lose them so that you could move forward. Di ba? And sometimes kasi gusto nating gunitain ang ating mga nakaraan na tapos doon tayo magmumukmuk, tapos sisisihin natin ang Diyos, sisisihin natin mga ibang tao. No? Bakit di tayo makamove on? No? Habang yung mga iba nakamove on na, tayo hindi. So let's loosen up. No? Next verse would be, a time to tear apart. Matatapos natin siguro to. A time to tear apart, a time to sew together. Ano to ibig sabihin? May oras na kailangan punitin natin ang mga bagay na to. No? And a time to mend them together. Hindi ba? Kaya misis ko, no? Dahil lumiit na yung katawan ko, pinunit niya para gawing eksakto, maging fit sa akin. No? A time to tear apart, a time to sew together. Pero ang ibig sabihin nito mga kapatid, na there are times that we should separate. No? There's a time for us to be together, to mend one another. Like families, in the families, though the Bible,
Kasi ang kaugalian naman kasi mga Pilipino is na mas maganda kung magkakasama tayo buong pamilya, no? Buong pamilya mula grandfather to the granddaughter to the grandson, magkakasama sa isang bahay. There's nothing bad with that. There's nothing bad. But the only thing that I would say is that you cannot let the couple grow together by themselves, no? Nandun kasi lagi yung grandmother o grandfather na umaakay, na hindi na nila nakita na dapat that the new couples and their family, they should learn how to grow up together. Yes, they could give advices but not to be together. No, not to be together. Kaya nga sabi nga sa Bible, they should separate from one another. A time to tear apart, no? A time to sew together. Meron din panahon na magkakasama din po sila, no? Pero may mga bagay kasi na mga kapatid, intindihin natin na lahat yan may panahon. Yan, ilagay natin sa tamang perspective lang sa panahon na yan. And you will see na kapag hinayaan natin yung mga anak natin na lumaki ayon sa kalooban ng Diyos, no? Kasi hindi dahil sa atin, tayo mga grandparents, no? Gusto kasi natin ganito eh. Hindi natin hinayaan sila na ang Diyos at silang pamilya ang dapat gumawa para sa kanilang kabuhayan, no? Nandun lang tayo dapat sa paligid lang, no? And let them know also how to grow up, how to live as parents, no? Hindi na sa poder ng mga magulang, mga grandmother o gano'n, no? Hindi ko naman sinasabing masama ito, no? It's a very healthy kapag gano'n na nga, pero kailangan there is always a distance between them, no? A time to be silent, a time to speak. I guess this is very profound and direct to sa atin. Napaka direct po sa atin. A time to speak or a time to be silent, a time to speak. Mga kapatid, alam ko na gustong-gusto natin pong magsalita. We want to voice our innermost being. Sometimes we are so expressive. Gusto natin magsalita na kung minsan yung mga salita natin nauuna sa ating mga actions, hindi na appropriate, no? At kung minsan nahahaluan ng mga hindi dapat hinahalo sa ating mga sentensya, no, sa ating mga salita. There's a time to be silent. Kung kailangan ilikom mo yung bibig mo, kailangan, no? Kung wala tayo sa lugar, it's not our part to talk, let's not talk, no? Hayaan nyo lang, let it be like that, and you will see. Why? Because they're in silence, mga kapatid, you will find the answers. Not even in talking, siguro, ay makukuha natin kasi maging maingay tayo when we are not silent, no? Kaya there's a time to be silent, a time to speak, no? Kaya nga, yung sa atin din pong pagsasalita, no, ay kailangan there is kindness of words, no, at yung tamang mga salita. You know why? Sabi sa Bible, kapag maganda po ang ating pagsasalita sa ibang tao, kahit galit yung tao na yun parang binuhusan mo ng malamig na tubig. Yeah. Kaya nga ganun eh. Hindi yung kapag mainit yung tao, maging mainit din tayo. Hindi, wala. Pareho kayong susunggaban ng apoy, no? Mahirap yun. Kaya there's a time for us to be silent. Makinig tayo. Halimbawa, mayroong mga taong may mga problema. Okay. Dahil may problema yung tao, tayo naman yung galak na galak tayo magsabi din ng problema din natin. Hindi na natin hinayaan na magsalita yung tao, no? Sinapawan pa natin. Kailangan makinig din tayo. Kailangan makinig din tayo. We have to be silent and let that person talk and air it out. Kung minsan nga sinasapawan natin yung mga problema. Oo nga kapatid, kasi ganito din ako noon, kasi ganyan. Wala, let them talk. Kasi gusto nilang ilabas yung sama ng loob nila. Gusto lang nila magkaroon ng outlet. At tayo naman, we have to be silent. No? Eh, ang nangyari, bumaligtad eh. Nung nagsalita ka na, siya na nakinig eh. No? Kaya ang nangyari noon, alis yung tao na hindi na comfort, no? Ang labas nun tayo pa ang bida, no? It's not good. And a time to speak.
Ibig sabihin ito, yung ang isang kagulan is tanungin natin, pwede ba ako magsalita? No? Can I speak? Mayroon ba akong part dito na magsalita? You be courteous, no? Kung gusto mo magsalita, kaya nga sa classroom, you raise your hand kung gusto mo magsalita. Hindi ka lang basta bar ka ng banat. Kung minsan kasi yung mga ibang tao, pasok ng pasok, di pala nila alam ang pinag-uusapan, no? Kaya kung minsan mga tao nagugulat na lang, no? Bakit pumasok ito? Hindi naman natin kakilala, basta sumingit na lang, no? Kaya it's sometimes nice to be kind, no? Than to be right. Minsan kasi pinaglalaban natin yung right natin in very unkind way, di ba? In very unkind way. So there's a time for to be silent, a time to speak. So, and I hope and pray mga kapatid you are getting along of what our teaching is. And lastly, last verse to sa verse 8, sabi nga dito, yung last verse na there's a time for everything. A time to love. Yeah. When you say love, yan, love talaga, yung love ng Panginoon, pakita natin. Hindi yung ibang klaseng love na lusty love or worldly love. Iba yun. A time to love, yung love na yung puso natin ay kagaya ng puso ng Diyos. Dalisay na puso. Dalisay na pagmamahal. No? And a time to hate. Yung hate dito mga kapatid is compared to when love is, mas mababa sa love. Ibig sabihin yan, when I say I hate you, ang ibig sabihin yan, I love less. Yung dati mong pagtingin na pagmamahal ko sa iyo, medyo bumaba dahil sa ginawa mo. I hate you, I hate you. Pero hindi maganda kasi sabihin, I hate you. I love you. Less. Gano'n, di ba? Yun. So, sorry. Aking tono ay naiba na naman. So, there's a time to love. Ibig sabihin yan na ang pag-ibig na yan na dalisay is that when we are confronted by people na kailangan ibigay ang pagmamahal, ibigay natin. There's a time also for us to hate, yung ibig sabihin niyan dahil sa ginawa niya. No? Sabi nga nito ng Panginoon, we have to hate what sin does to people. It's not the people or the person that we're going to hate, but we're going to hate what they did. No? Ang kanyang ginawa. Kaya nga sabi mo, I hate you dahil ang ginawa niya hindi maganda, hindi ba? Pero you hate what he did. Pero naging personal na yan Naging personal na, oh, you hate me pala. Hindi, mga kapatid, mahal kita pero I hate what you just did to me. Ganun lang dapat No? Pero minsan kasi, there is a misinterpretation of that. No? Nagiging personal na. No? Dapat kagayahin nyo si Fernando po. Kaya binaril niya yung tao kasi trabaho lang. Oo. Walang personal na to. Trabaho lang to. Di ba? Kaya binaril niya. I mean, ang ibig ko sabihin nun, we don't like what he did. I hate what you like. I hate what you said or I hate what you did. Pero mahal kita Kaya ko sinasabi ito, para makita mo na kailangan magmayroon pagbabago. Di ba? Kasi kung hindi, we are also compromising each other. Yung ibig sabihin nito, you condone what the person said or sinabi o ginawa. Parang sang-ayon pa tayo pag ganon. And kapag ganon, wala tayong pinagkaiba. No? Wala tayong pinagkaiba doon sa taong yon. No? So, if we see someone na gumagawa ng mga bagay na yon, sabi nga sa Bible is to talk to that person and show him the Word of God. No? Kung hindi pa siya naniniwala, then call someone na pagsabihan siya na hindi pa rin maganda. Kung ayaw pa rin, tawagin na yung pastor. No? Kasi unang-una yung pastor tinatawag Kayo muna, ayusin nyo muna. Kayo muna. No? Then, kapag hindi nakuha sa usapan nyo, then you call other person. No? Kapag hindi pa nakuha sa other person, di tawagan nyo na yung pastor o yung mga leaders nyo, the leaders. Kung ayaw pa rin siya nakikinig, buong iglesia na. No? At kung ganun, di you put under his head, above his head, na hindi siya manampalataya. He's not a believer in reality. Dahil hindi siya nakikinig No? Ang ibig sabihin doon, parang naglagay ka na ng martilyo sa ibabaw ng kanyang ulo dahil pagdating ng mahulog martilyo, sana matauhan siya. No?
So, there's a time for us to love and a time to hate. Ang pinakahuli dito, a time for war, a time for peace. Oh, hey, alam ko yung mga maiinit na dugo, no? Gustong-gusto ng gera, umagang-umaga. Yun ang kape nila eh, no? Gera agad sa kapitbahay, no? But a time for war, a time for peace. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, binigyan ng panahon ng Diyos na ang tao ay magkakaroon ng gera bawat isa, no? Kaya nga sa Bible, sabi nga sa Bible, ang mga anak, ang mga ama, the son, the daughters will fight each other. The wife and the husband, magkakaaway sila lahat. No, magkakaaway. Darating ang panahon na yan. No, there's a time for war. Bakit? I don't know. Maybe of misunderstanding from one another. Pero sana, lagi nating ipanalangin, no, na hindi darating yung panahon. Dahil kung darating mo yung panahon na yun, magkakaroon ng pagwawata ng bawat pamilya. No. There is already how do you call that, yung paghihiwalay ng the unit of the society, which is the family. And of course, kung nagkakaroon ng hidwaan ng bawat pamilya, ang society will also do that, and buong nasyon ay darating sa panahon na magkakaaway-away lahat. And actually, nangyayari na yan dito sa buong mundo. Dito sa United States, damang-dama na yan po yung yung pag-aaway ng bawat kultura. No, makikita nyo sa news na bigla na lang yung isang tao, tinadyakan yung mga Asians, no, now, dahil ganun lang nangyayari ngayon. Pero darating ang panahon, no, na binigay din ng ating sa Panginoon Diyos na there will be a time for peace. At yung peace na yan ay hindi po may bibigay ng mundo. Pero we could have that inner peace when we ask that to the Lord Jesus Christ, na mayroong kapayapaan sa ating buhay, bagaman dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga problemang ito sa mundo, there's a time for us. Dahil ang Panginoon Diyos lamang, who is the Prince of Peace, ang makakapagbigay niyan. At darating yung panahon that we will reign in this world with peace. No more war, na wala lang pulong away. Pero sa ngayon, pwede pa natin makuha yung kapayapaan na yan. At ang kapayapaan na yan ay nasa Panginoon Diyos. Kaya alam ko, there are problems in the families. There are problems between brothers and sisters. There are questions between parents and children. At kung minsan, di tayo nakakatulog. Minsan, we are worried about it. Walang kapayapaan sa ating buhay. But when we ask the Lord Jesus Christ, who is the author of all of these things, no, ang time, ang peace, and everything of this, we could always ask that from Him. At bibigyan tayong kapayapaan. No? Unless that we understand how to surrender sa Panginoon Diyos, matadama natin po yung mga yan. Kasi kung minsan, Lord, I surrender this, sinasabi natin doon, sinusuko na to, pero nanggigigil tayo. Nandun yung panggigigil natin sa likod ng ating batok, sa likod ng ating kaisipan, nandun yung panggigigil natin. When we surrender everything, Lord, kagaya ni ginawa po ni Haring David, when he surrendered himself to the Lord, nagpatira pa sa Lord, sabi niya, I sinned against you. Sabi niya, alam niya na darating ang oras na kukunin niya ang kanyang anak. Pero bago namatay ang kanyang anak, nagpatira pala siya. No? 1 week, hindi siya kumain. No? Hindi siya naligo. Pinag-uusapan na siya. Ngunit nung narinig niya sa ikapitong araw na namatay ng kanyang anak, tumayo siya. Pumunta siya sa kanyang kwarto, naligo. Nagsuot ng magandang damit at kumain. Yan ang ginawa niya. Kasi it's all appointed time. No? Kaya when we seek the Lord, no, and His righteousness, and everything will be added to that. Matthew 6:33. No? If seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added to that. Kapag ginawa natin yun, mga kapatid, parang sinasabi, Lord, kayo po ang magbigay. Though nakaakda kasi na yan nakaakda na yan. When we seek those things, ibibigay ng Panginoon Diyos yun. Sa tamang panahon, tamang oras. Kasi gusto ng Diyos na makita sa atin, no, sa ating buhay, sa ating isip, yung ikaw na gumagalaw
sa kanyang plano. Kaya kailangan saliksikin natin yung plano ng Diyos eh. When we know His plans for our life, no, then we know how to move forward. No. Now, with confidence in the Lord. So, I hope and pray mga kapatid na sa ating mga nakikinig ngayon na yung ating pag-aaral about a time for everything, no, ay hindi po natin oras yan. Oras po ng Panginoon Diyos yan. Ang ibig ko rin po sabihin yan, though God has given us time, we should be, how would I say, wise, no? Wise that we should know those times to use it, no? A time to cry, no? A time to be born, alam natin yan, yung pag-usapan natin yan, wala tayong how do you call this, control over that. Pero sa time to cry, may control po tayo. Pinag-aralan natin yun. May control po tayo sa time to cry and a time to laugh. And we should always put all of those in the proper perspective. Upang sa ganun nga, ang Diyos po ay naluluguran. Kaya, maraming salamat po sa mga buhay ninyo na nakinig na naman po sa ating pag-aaral tungkol po sa Ecclesiastes, sa sulat po ni Haring Solomon. I hope and pray na maayos na din po ang ating video. Sa rin pong kagalakan na makita ko kayo. Ay, hindi ko pala kayo. Makita ko kayo o magkita-kita tayo. And salamat, Brother Ramon. At kung may mga katanungan po, just let me know bago tayo mag-close in prayer. Yes, thank you, Pastor. Pero bago natin basahin isang question dito, nais natin batiin si Nanay Pilipinas, Ibon Justiniano, Lorna Alejandro, Glenda May, Tina Tabernilla, Caris Cristobal, Eka Andes, Sister Nelda nandiyan din, Ate Berna Delphine nandiyan din siya, thank you. Glenda May nandiyan, and sino ba? Sean Cyrus Uklaray, si Ate Soraida Ruiz Agustin, sino ba nandito? Sister Guy Gomez, andyan din, thank you for watching. Who else? Ayun, Ibon Justiniano, Karen Ferrer, andyan, Hazel Ann Padiragao, andyan din siya, thank you. And Lala Carmina. May tanong dito, Pastor. Yung topic mo daw is a time for everything. So when you say everything, kahit anong bagay ito, ganun ba? Yeah. A time for everything. Kasi yun ang nakasulat sa Bible. A time for everything. So lahat ng bagay sa mundo So kung ay mayroon pong oras. Ito yung mga, ano po yung mga, alin pa doon? Kaya nga binanggit natin, a time to be born. Yung mga binanggit ko, yun po yung may oras. So, yung mga ibang siguro ginagawa natin na bagay, siguro nakikita ko na yung ibig kong sabihin dyan, mga bagay, though hindi nakasulat dito, maaaring sangkop. Yeah. So, when you say yung a time for everything, let's say a time for revenge, a time to kill, meron bang time na pinipili ang a time to revenge, a time to kill? Meron? Yeah. Actually, sinasabi ng Panginoon Diyos, hindi para sa atin yan yung tayo magbigay ng vengeance. Kaya nga sabi ng Panginoon, vengeance is mine Kaya makikita natin dito sa buhay ng mga naunang forefathers natin, no, nung sinalakay sila ng mga kaaway, no, mga ilang taon 100 of years bago nagbigay ng vengeance ng Panginoon kaya sinabi niya kay Joshua, kaya sinabi niya kay Saul, sabi niya, lipunin niyo mga Amalek na yan dahil sila ang sumalakay sa inyo, yung mga ninuno niyo noong unang panahon. Kaya ngayon, pagkakataon niyo na para magbigay yung vengeance na yan. So it's not us who would proclaim vengeance. It is God who proclaims that. No? So kaya Lord, sabi niya, when will be the time na bibigyan mo ko ng justice? Kasi alam niyo sa langit, maraming kanto din. Sabi, Lord, kailan niyo ibibigay ang justice? Sabi niya, maghintay-hintay kayo. Hintayin pa natin yung mga taong tawag nito, yung mga taong kagaya ninyo. Kaya,
na darating ito, then I will give my justice to you. I will give justice, sabi niya. So tayo mga kapatid, it's not because sinabi ng Panginoon time to kill na tayo ang papatay. No, no. Let God do it. No? Kasi siya lang po ang may kapangyarihan. He has only the total right of everything. And he knows what is good for us. Kasi kung linagay natin sa kamay natin ang mga yan, and when we go to the Lord, sabi niya, bakit linagay mo ang kamay mo? Ang dugo ng iyong kapatid. And look what happened to Cain and Abel. Di ba? Oh. Ganun yun eh. Pero on contrary, Pastor, a time for everything. When you say time for everything, everything is permissible but not beneficial. Yeah. Di ba? Yeah, dahil because the freedom flow, because of our free will and freedom, nagagawa natin lahat ng bagay eh. Pero tingnan mo, okay, let's do this, let's gawin natin to. When you go to work, sabi ng boss mo, itong gagawin mo for the whole day. And when we follow through that the whole day, sino ang naluguran nun? Ang boss mo, di ba? Because you followed through. Same thing in our life. Lord, ano ba ang para sa akin bukas? Upang sa ganun man, ay makapagbigay ako ng kalulatian sa iyo. Because God's desire for us is to give glory to Him. Every day, dapat every day we give glory to Him. Kaso may mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin sa araw-araw na hindi natin sinusunod yung sabi ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos ay magtrabaho ka, okay? So gumising ka ng mga aga. Ginagawa ba natin mga ganun? I mean, there's a time for everything for that. Yan ang sagot sa katanungan ni Eka. Sabi niya, ano ba daw yung paano mo ba malalaman kung ang time yun para sa iyo? So, meaning siguro ang ibig niya sabihin siguro dito paano mo malalaman ng isang bagay kung para sa iyo. Ganon. Yan ang ibig sabihin. Yeah. That's a very good and tough question kasi talagang si Eka pag binibigyan ako ng questions, no? Nakakagimbal ano. para maghuhukay ako ng mga hindi ang sagot diyan yung kung paano mo malalaman kung ang blessing para sa iyo, that will be benefit, it will benefit God's to glory. Kailangan to glorify God. That's it. Yeah. Ang example niyan is that may mga alituntunin o may mga bagay na ginagawa natin araw-araw para sa Panginoon Diyos. Diba? So, given for the fact na halimbawa, paggising sa umaga, ay nanalangin tayo, ngumiti tayo, hindi tayo nagsalita ng ganito. The reality of life, no, na ginagawa natin araw-araw, na nakakapagbigay ng kaluluwa sa Panginoon Diyos, yun ang ginagawa natin, na-follow through natin. But sometimes may mga sumisingit di ba? Hindi kaya-aya. Yun mga yun ay trials natin. Tinitingnan ng Diyos ko, pag isiningit ko kaya to sa buhay niya to, bibigyan pa kaya ako ng tuluguran, will still give glory to me. Halimbawa, ingay ng kapitbahay natin. Pag-isip lang natin, ingay ng kapitbahay natin. Tayo naman dahil sa ingay niya, binato natin ng baso. Buti sana kung binasto natin ng baso na may kape at tinapay. Hindi nagalit tayo. Ganun ba mga bagay na, sa mga ganun bagay na eksena, paano ko, how would I give God glory to them? Di sana, Lord, medyo patigilin nyo naman ang kapitbahay ko, hindi ako makatulog. We learn to pray. We learn to say good thoughts about it. Yun. Pinadalan ka ng mga bungangera. Sabi nito, a time to be silent. Did you keep silent? Ganun ba ngayon? No? Keep quiet. Did you keep quiet? Did you keep silent? Nagpinag-pray mo, gumagano ba? And makikita mo na, nagawa ko yun And kapag nagagawa natin yun, na-exercise natin yung salita ng Diyos na nagbibigay ng kaluluwa sa Kanya. Pero, tingnan natin ang reality. Kung minsan tayo pa yung baliktad Yeah. So, kaya nga sa ating pag-aaral nito, i-examine ourselves and how we would be able to use that to give glory to God. Kaya lahat ng oras, kaya may panahon lahat ng mga yan Kaya binibigyan tayo ng panahon na, Lord, bigyan mo ko ng pasensya. Dumating yung hindi pasensya, nanggigigil ka.
O, nako, sabi ng Panginoon, kaya pa, humiling ka ng pasyensya eh. Sana pinakita mo yung patience mo. Ganun yun eh. O, -1 ka na doon, nasira na naman ang araw mo. Dadaan na naman kasi, yun ang hinindi mo, Lord, give me patience. Mayroon na naman dumaan na isang bagay. Ngayon, napagtimpihan mo. Nakapag-tolerate ka bang napasensyahan mo. Ganun yun eh. Kasi hiningi mo eh. Hiningi mo yung patience eh. Oo. May isang tanong si Eka dito, Pastor. For example, halimbawa daw, yung kanyang boyfriend niya ay sakit sa ulo yung partner daw niya. Is it time na pakawala na ba daw niya? Yung hiwalayan na lang ba daw na, hiwalayan na ba niya dapat ba? Ganon? Kung sakit sa ulo daw sakit sa ulo. Sakit sa ulo na, sakit sa ulo yung partner. Parang yun ang topic natin kagabi dito, no? Alam mo, yung mga yan talaga pinagtitira pa yan eh, yung Lord. bago ka makapagbigay ng decision, makaabot sa magagalong decision. Talagang bubuin mo talaga yung salita ng Diyos sa'yo na when you say that things, when you say those decisions, it's it magbibigay ng kaluguran. Unang-una, magbibigay ba ng kaluguran sa Panginoon Diyos? Pangalawa, will it help the other person or will it help me? No, na pagtibayan ang aming relasyon or talagang wala na. Kasi sa atin, maaaring imposible. Pero sa Panginoon Diyos, may posible. Kahit gaano kahirap, kahit sa kasakit ng ulo, there is always a solution. Tayo lang maari siguro o yung kasama natin ang hindi natin hinahayaan na dumalaw sa atin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos, ganito gawin nyo una. Hindi nyo sinunod, kaya nagganyan ang buhay natin. Pero kung babalikan natin, ganun pala, magkakaroon natin ng kaayusan. Mahirap man dahil nandyan na tayo sa gitna ng unos na yan. But there is nothing impossible sa Panginoon Diyos. Gaano mang maybe our partner is like that. No. He's still your partner. He's still your partner. Ang kon lang dyan is ayusin natin sa pamagitan ng sa Panginoon Diyos. It's not by our thoughts or by hilingin natin po yung tulong ng Diyos na bigyan tayo ng karunungan upang sa ganun nga ay may lagay lahat sa prospektibo ng Panginoon Diyos. Not unless na hindi natin may lagay yan, hindi natin gagawin mismo sa ating sarili, tulungan ng ating partner, tulungan ang nakapaligid sa atin, ganyan pa rin ang mangyayari. We will still be in that miry pit of it. But to get out of that, we have to have the Lord Jesus Christ. Kahit na sabihin natin, Lord, ginawa ko ng lahat ng bagay. Lord, ginawa ko ng bagay ito. But I guess, my best wasn't good enough. Maalala niyo yung story na yun. We did our best, but my best wasn't good enough. Mayroon pa, do more, and give always extra mile. Sabi na, oh Lord, I give already extra mile. Give another one. Then give another one. Give another one. Kasi hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang ginagawa niya. No? Again, society will dictate us. And if society will dictate us na ganito ang dapat mangyari, yun din ba ang gusto mangyari ng Diyos? It's always the Lord's decision ang kunin natin. O hindi magkakamali ng Diyos. Kasi, Lord, decision nyo to eh. Pwede, Lord, decision nyo to. Pero, alam nyo, ang decision ng Diyos ay ikakabuti ninyong lahat at nabibigyan ng kaluguran ang Panginoon Diyos kapag gano'n ang nangyari. So, kaya nga, kailangan idulog natin sa Panginoon to. Eka, we are here to pray. Sabi ko sa iyo, sabi nga namin na naisama natin lagi sa panalangin. Huwag tayo magsawang araw-gabi na lalapit sila sa Panginoon Diyos. Dahil darating ang panahon, sa akin naman, nandyan lang yung panahon eh. Hinihintay ng Panginoon Diyos na, yung bang tutugma tayo sa kanyang kalooban. Pag tumugma yun, nag-align tayo doon, ayos yan lahat.
Wala pa tayo sa alignment eh. Kulang pa tayo sa alignment. Yeah. Kaya ang buhay natin, yung kagaya ng makina, yung makina kapag hindi naka-tune up ang makina, iba ang takbo ng makina natin. Ganun din ang buhay ng tao. We have to tune up ourselves with the Lord upang sa ganun ay kapag na-tune up yan, smooth ang takbo. Believe in Him, trust Him. Trust the Lord with all your heart and all your soul, no, with all your might. Lean not in your own understanding, no? Lean not in your own understanding, and He will direct your path. Yeah. Amen. Amen. All right. Thank you, Pastor. Yeah. For the closing For the closing, prayer. I pray ka before. Closing remarks. Mhm. Kasi kung meron po kayong mga iba pang mga katanungan diyan, mga kapatid, just feel free to ang tawag dun, ilagay mo sa natin, personalize mo sa chat natin, or not in our chat room, or maybe just give me your sa PM mo. Yeah, dapat dun sa ano ba yung usapan dun sa tagapakinig. Nakapakinig ng it's doon sa mga takapakinig ng gawin natin, may mga nangyayari na let's use that chat room to elevate one another. Kung may nakangailangan ng prayer, doon mo i-chat, pastor or mga kapatid, kailangan ko ng prayer, kailangan ko ng tulong, let's lift up one another there. Then kung may mga bagay na maging personal, then i-personal sa gawin natin sa likod. I mean, behind the scene natin gawin yun. Behind the scene natin gawin yun. And rest assured na it will be in confidential. Yan, mga yan. Kung gusto nyo naman ilatag, walang problema dahil minsan the prayer of the many who will help us in prayer, nakakakon din yan, nakakatulong. No? Okay. So, I mean, let us gamitin natin to para sa ating kapakanan, at the same time, magbigay ng kaluguran ng Diyos. Ay, nakikita ko nga, puro verses and verses. I mean, those verses that you write down there are something for each and every one of us to be nagagamit natin sa buhay natin. Hindi lang natin alam na by those verses na isusulat natin, may isang kaluluwa, no, na doon pala nabago, no. Doon siya nakapag-rebound, doon siya natulungan. And just keep on doing that, no. Kung meron tayong mga iba't ibang mga halimbawa kailangan na ayusin, you could do that on the back door. Yung personal na Personal, kung personal man, no. Don't worry dahil I learned how to keep silent. Yun po ang utos sa akin. may prayer request si Lorna, pag-pray daw po si Tatay Nestor. Kumusta na pala? No? Yeah. Patuloy natin nga, yun sa akin, mas yung mga ating mga nakakatanda sa atin na may I mean, nandun sila sa mga kalagayan na yun. Let's pray for them. Dahil those are physical na beyond our capabilities eh. Maaring mga doctors nahirapan din, pero let's give it to the Lord. Sa ating mga problema, kayang-kaya natin yan. No? Kumuha ka lang ng isang page sa Bible. Hindi na, I mean, basahin mo ang salita ng Diyos, makinig ka sa salita ng Diyos, maaring matutugunan ng ating mga suliranin. No? Alright. Okay. Alright. Tayo, let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat. Napakaraming salamat po dahil binigyan nyo naman po kami ng pagkakataon. At itong pagkakataon na to ay it's an appointed time for us na makarinig ng iyong mga salita. Mga salita mo na nagbibigay buhay po sa aming mga espiritu, sa aming mga pinagdadaanan. Nagbibigay ng ilaw, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay po ng kasagutan sa aming mga pinagdadaanan. Alam ko, Panginoon, na maaaring may kahirapan, ngunit Lord, wala pong imposible po sa inyo. Maaaring kami po ang may problema, kaya po nahihirapan kami. But yet, Lord, help us. Tulungan nyo kami bawat isa, lalong-lalo po sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon na dumadaan ng mga pagsubok, dumadaan ng mga problema, na ang iyong mga salita ang magbibigay aliw, ang iyong mga salita ang magbibigay ng kasagutan, ang mga salita nyo magbibigay ng ilaw sa aming mga dinadaanan.
Kung nagdidilim man ang aming mga dinadaanan, yung mga salita rin po ang aming kakapitan, maging ilaw po sa aming daan. Upang sa ganun man sa aming pagyapak ay sa tamang daan ang aming dadaanan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na nilapit din po namin si Tatay Nestor, si Nanay Pilipina, at mga iba pa, Panginoon, na kakilala po namin na may karamdaman na dumadaan sa mga ibang saring sakit. Hiniling po namin, Panginoon, na bagaman na nilalakasan nila ang kanilang kalooban na mapagpatuloy, Panginoon, bigyan niyo din po sila ng kalakasan pang-spiritual. Dahil alam po namin na pansamantala lamang ang mga buhay namin dito, maikli ang aming buhay, at bagaman dumadaan kami sa mga pagsubok na to, nawa ang aming buhay spiritual po namin ay nabibigyan po ng kalusugan, nabibigyan po ng yung mga salitang nagbibigay ng kalakasan ng aming panampalataya. Purihin ka, Panginoon, at alam po namin na araw-araw ay dumadaan ang pagsubok sa amin. Paggising pa lang namin hanggang pagtulog, Lord, napapaligiran kami ng mga iba't ibang pagsubok. Salamat, Diyos, sa mga pagsubok na yan. Dahil kung hindi po namin nakikita ang aming mga sariling tumatatag, lumalakas sa aming panampalataya sa inyo. At kaya po nakaabot kami sa oras na to dahil sa aming pagpupursigi na, Lord, nagdidepende sa inyo. Salamat din po sa iRadio, kay Brother Ramon, Sister Karim, patuloy pa rin, Panginoon, gamitin mo ang gawain ito. Upang sa ganun nga, ang iyong magandang balita ay amin pong may bahagi sa bawat isa. Lalo na po sa mga hindi pa nakakakilala sa iyong anak na Jesucristo, na siya po ang tunay na tapagligtas, no? At ang aming tunay na Diyos sa aming buhay. Purihin ka at dalangin namin sa matamis na pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Okay. Thank you, Pastor. Kita tayo bukas. Yung mga ilahawin natin bukas, paki-ready na lang. Oo. Isda. Sa akin, isda. Isda. Huliin natin yung nasa aquarium. Ay. Huwag yun. Makunat yun. Bakit ba? Maghanap siguro ako ng tahong. Tingnan namin kung ano makuha namin yung mga pa. Sige. Okay. Dadala ko ng tahong bukas. Hindi naman uling ang gagamitin natin, kundi yung ano ni Pastor Sanyo, no? Oo, yung ano dun, no? Sige. Okay. Sige. Thank you marami po din. Maraming salamat po sa inyong buhay. Hope to see you again. Okay. Good night. Good day. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you. Okay. Alright. That's right, Pastor James Valdez. Yun ang topic po niya ngayon. A time for everything. Merong oras para sa lahat. Pero ang oras na yan, yung gusto natin gawin ay hindi naman pwede mong gawin, ano? Pwede natin gawin. Pero sabi nga sa Biblia, everything is permissible but not beneficial. Pinapayagan tayong gawin natin ang isang bagay. Pero may consequence. May kabayaran. Ano? Pag may ginawa kang mali, siyempre, merong mangyayaring parusa para sa iyo. Pag gumawa ka ng tama, siyempre naman, may papuri naman sa iyo. So, pipiliin natin yung bagay na magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. So how do we know na ang gagawin mo ay makakabuti or tama? Number one, tandaan po natin, it will praise God. Magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Pangalawa, it will benefit man. Makakabuti sa kapwa mo. And lastly, makakabuti para sa iyo. Para matandaan po natin yung tatlong bagay na yun, yung letter J-O-Y. Jesus, others, last is you. So yun po yung tatlong bagay na yun na magiging, ang desisyon natin sa buhay ay magiging tama. Kung uunahin natin ang Panginoon, makakabuti sa ating kapwa at syempre para din sa ating sarili. May mga tanong dito gaya ng
kailan ba yung appointed time natin? Hindi natin alam kung kailan ang appointed time natin. Si Lord lang ang nakakaalam kung kailan yung appointed time natin dito sa ibabaw ng mundo. Kung kailan niya tayo kukunin para sa kanyang kaharian. Idadaling niya tayo sa kanyang kaharian. So, always be prepared. Kung meron tayong mga problema sa buhay, meron tayong kasagutan din. Lahat ng bagay na dinadanas natin sa mundo, maging personal, spiritual, pinansyal, kalusugan man ito. A time for everything, dumarating sa buhay po natin ang lahat ng klaseng ito. Hindi lahat ng darating sa atin puro masaya. Magiging malungkot ka rin. Hindi naman pwedeng lagi kang malakas ang katawan mo, syempre magkakasakit ka rin. Hindi naman pwedeng lagi kang mayaman o ano bang tawag dito? Sagana ka sa pananalapi. Darating din ang oras na maghihirap ka. So, everything will come to opposite. Pag masaya ka, maging malungkot. Pag malungkot ka, magiging masaya ka rin. So, vice versa. Yan dapat nating laging ilalapit sa Panginoon kahit ano pong dumarating na problema sa ating buhay. At syempre, magtitiwala tayo sa ating Panginoon na ito ay kanyang aayusin, kanyang bibigyan ng paraan kung paano ito mariresolve. Problema mo sa kinakasama mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo, pag-pray mo sa Panginoon kung ito ay dapat na bang tapusin na ba or bigyan pa ba ng pag-asa. Ipagdasal po natin yan, ano? At hindi agad-agad na bibiglain mo, ay, ayoko na, iiwanan ko na siya. Ay, ayoko na, give up na ako, pagod na ako sa kanya. Pag-isipan mo mabuti. Ito ba ay magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay? Gagaang ba ang iyong buhay kung sakaling didesisyonan mo na ang isang bagay na iiwanan mo na ba o babaguhin mo na ba? Nasa sa iyo yun. Tandaan po natin, meron tayong sariling pag-iisip na kung ito ay magiging masaya ka, gawin mo. Kung ito naman ay ikasisira ng buhay mo, huwag na. Nasa sa iyong desisyon yan. Kung gusto mong maging masaya, nasa sa iyo yan. Kung gusto mong maging malungkot ka, ituloy mo yung ginagawa mong mali na yan. So everything is nasa sa ating pong sarili ang desisyon. Tandaan po lamang po natin na lagi natin kasama ang Panginoon na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Hanggang sa Tuesday po muli, maraming salamat po at na bahagi na naman ni Pastor James yung kanyang topic, A Time for Everything. Tandaan po natin, it will benefit God first, second, men o yung ating kapwa-tao, and last, ang ating sarili. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. By the way, next week, wala po ang iRadio ng Monday, bali Tuesday dyan sa inyo at magbabalik kami ng Wednesday, bali Tuesday naman dito kasi we need some rest. Ito, nakita niyo yung ating studio ngayon, malinis kasi umaga pa lang nilinis ko na ito. 6 o'clock pa lang ng umaga, pag gising ko, naglinis na ako. So it will benefit God kasi itong studio na ito, kay Lord ito. No? And it will benefit also ang ating mga manonood dahil para pag nakita niyo yung ating studio, malinis. And sa akin naman, it will benefit sa akin dahil pagpasok ko sa studio, masarap ang amoy, mabango. So, yan ang tinasabi kong Jesus, others, and you. Gayahin po natin yan, subukan po natin yung formula na yan na ang lahat ng gugustuhin natin, ito ba ay makakabuti sa ating o makakapapuri sa ating Panginoon, makakabuti sa ating kapwa at ating sarili. Good night po and God bless po sa inyo lahat and paki-like and subscribe po ang ating YouTube channel and sana po ay kayo po ay na-bless sa ating program. Good night. Bye-bye. Ikaw ba ay mayroong
mga problema. Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pasusani na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na lagi pwede. Isa man na ang tawa niyang nakaka-energy. Meron pa Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan dito lamang mga tatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.